Broadcasting Region 1. This is BBS. Bicol Broadcasting Systems Incorporated. DWLV 91.9 MHz. Your news and music stations. BBS. Basta Bareta. Sigurado. Alas 5:07. Aramon ka ang mga nangyari sa nakalipas ng 24 oras sa kapalibutan. Mga krimen na dapat aksyonan asin resolveran dahil magtugod na kamo ang sunod na maging biktima. Labanan ta ang krimen, pakusugon ang paseorden sa programang Police Correspondent. Kaibanan ang sa indong mahigos asin daing takot na police reporter. Police Correspondent. Good morning, maray na pagkagakabikulan na Camarines Sur, Naga City. Sa mga nagtabay sa BBS 91.9 na Lado Technical, Director Ariel Camarote. Ako po sa Oscar Esmenda. Uyan pamiukan mga bareta, ngunyan na aldaw. Sa pamayukan mga bareta, ngunyan na aldaw, PNP Director Julius Cesar Domingo. Nagpasalamat sa gapos sa mga nagtarapang tanganing matuninong an opening ka nagkaugma festival. Sa iba pang pamayukan mga bareta sa pagbisita ni Senador Amy Marcos, naging maugmaan mga residente kan panuaan ni Kalabanga, Camarines Sur, Kasugma. Sa iba pang pamayukan mga bareta sa banwa ni Garche Torena, Camarines Sur, sarong wanted ang pinagkaramalan kan mga autoridad. Bantang sa banwaan kan ang buhi Camarines Sur, sarong mga wanted ang narata sa kamot kan PMP. Sarong personan pinag-aplayan ni Mandambiento de Resto naman sa banwaan ni Lupi. Bantang sa banwaan ni Garche Torena, Camarines Sur, ang sarong man na persona na pinagramalan kan mga pulis. Yan ang pamayukan mga bareta, ang detalye oransyan. Police Correspondent. Oras sa 10 makalipas na alas 5 ni na pagkagangunyan sa detalye kan mga bareta ng inaamay na pagkagalunin Sabado. Pizza 25 kan pula na Nina Mayo. Uyan na ang ditalikan mga bareta. Nguyan na amay na pagkaaga. Nagkapasalamat si Provincial Director Police Colonel Julius Cesar Domingo sa mga nagkatarabang tanganing matulinong ang kinipong opening kan Kaugma Festival kan nakaging aldaw na kunsain rinipong tao ang duminagsa sa Kapitolyo Provincial sa opening kay ni maging kasubanggi personal mismong pinagpapantayan ni Provincial Director Domingo ang entrada kan Kapitolyo Provincial hanggang palaog igunin nakapustinin pulis na mayo subot ni nakaliga sa nasambitan ng duwang bangging aktibidad mantang kasubangging kinipo an Miss Kaugma asin an konsyerto nakadakol-dakol ni mga banda na kunsain nag-enjoy ang kadakol-dakol na mga paradalan. Police Correspondent. Sa iba pang ditalikan mga pareta, pagbisita man ni Senador Amy Marcos sa Kasugma sa Banwanin, Kalabanga, Camarines Sur. Pinagkasabi man ni Provincial Director Domingo na yaon pagiraray ang sa iyang pagkataon ng seguridad sa Senadora na kung saan pag-abot kayo sa probinsya ng Camarines Sur hasta sa paghali nagtausubot si Danin Security maging siya personal ang nagkataonin na security sa nasambitan ng senadora na pirang oras na nagtinirkyan sa Banwanin, Kalabanga, Camarines Sur. Mantang nagpasalamat man ang malilain mga sektor na pinag-atubang kan na senadora, lalo na ang mga nasa transport sektor, asin na ang pagtaumanin pagpakakan sa mga kaatian ng Nutriban na kung saan na nagtaupanin mga kawatan
asin na nagkataunin financial assistance sa pagikan AIX na pinagdistribuer kasuma dyan sa banwaan ni Nagkalabanga. Police Correspondent. Sa iba pang naditalikan mga bareta, dumang kita sa banwaan kan Garche Torena Camarines Sur sarong wanted ang pinag-aramalan kan mga autoridad sa banwaan ni Garche Torena Camarines Sur na konsahin ang mga miyembros kan Garche Torena PNP ang nagpasiring pa dyan sa banwaan ni Pili Camarines Sur tanganing iserpian mandambiento de aresto dyan sa ang banwaan ni Pili Camarines Sur alas 2:47 nin pagkahapon sa tinangis sa Pili Camarines Sur. Ang tracker team kang Garche Torena PNP arestaraan na suspect o pinaghuligdian mandambiento de aresto sa suspect na si John B. Gonzales Arcelia, 43 anyos, residente ka na tinangis Pili Camarines Sur. Alagad inian nakakulong na dyan sa tinangis sa penal farm. Alagad inian nadagdagan panin mandambiento de aresto matapos sa iduhuligdian mandambiento de aresto sa kasong istapa na konsahin pinaluwasa na mandambiento de aresto sa sala ni Judge Jaime Stewart Ramon Himaluan, acting presiding judge kan RTC branch sa Mandawi City na kung sa induman kanina kumitera na sambita ng krimen. Agosto 25, 2011 pa kan pinaluwasan mandambiento de aresto sa nasambita ng akusado na kung sa kantidad 16,000 pesos ang rekomendadong piyansa na kaipuhan niyang disponiron para sa sayang temporaryong libertad mantang ang suspect ang mantinidong nakakulong niyan sa tinangis sa penal farm diyan sa banwaan ni Pili Camarines Sur. Police Correspondent. Oras sa 14 makalipasan, alas 5 nina pagkagasiba pang ditalikan mga pareta naman kita sa panwaan kan Puhi Camarines Sur. Saro man wanted ang pinagrabalan kan mga tauhan kan PNP sa banwaan ni Puhi Camarines Sur. Alas 7:50 nin pagkahapon kan magsakya ng mga autoridad sa Sitio 7, Barangay Sagrada, Puhi Camarines Sur. Ang Puhi Municipal Police Station ang pinag-arestar ang akusadong si Modesto Bininsul Numo, 56 anyos, sarong balo, residente ka na si Zona 8, Sitio 7, Barangay Sagrada, Puhi Camarines Sur. Nasabita ng suspect, aniguanin mandambiento de aresto sa pagbalgar ka na PD o Presidential Decree 75 na pinag-amyandaran kan Executive Order 277 na konsahin iguanin criminal case number 52751. Nasabita ng suspect ang kinakaipuhan na magdisponer ng kantidad 120,000 pesos na piyansa para sa sayang temporaryong libertad. Nasabita ng akusado ang pinagpaluwasanin mandambiento de aresto ni Judge Jose Ernacio, presiding judge kan RTC Branch 60 na nakabase sa siyudad kan Iriga, Oktubre 8, 2004 pa, ang mandambiento de aresto sa nasambita ng akusado na kung saan pirang taon nagtago-tago na sambita ng suspect. Alagad inianatay mingan kan mga autoridad kasugma dyan sa iyang residensya kung kaya dago sa ining pinagramalan. Police Correspondent. Oras 18 makalipasan, alas 5 nina pagkaga sa iba pang ditalikan mga pareta duman kita sa banwaan ni Lupi Camarines Sur. Sa banwaan ni Lupi Camarines Sur, arestado man ang sarong person naman ang pinagserbihan ni warrant of arrest sa banwaan ni Lupi Camarines Sur. Alas 4:30 ni pagkahapon kan magsakyada sa PGMP Sipokot ang mga tauhan kan Lupi Municipal Police Station tanganing iserbian warrant of arrest sa akusadong si Carlos de los Santos Kurong, 67 anyos, may agom, residente kan Barangay San Jose, Lupi Camarines Sur. Nasambita ng persona under custody kan BGMP dyan sa banwaan si Sipokot, Camarines Sur. Alagad ini pinagapaluwasan pa nin mandambiento de aresto kan korte sa kasong acts of lasciviousness na iguanin criminal case number LDAS 5583. Permado ni Judge Manuel G. Salumbedes, presiding judge kan Regional Trial Court Branch 56 na iguanin na rekomendadong piyansang kantidad 12,000 pesos para sa sayang temporaryong libertad.
anasambitan ng lulo an mantinirong nakakulungan niya sa PGMP dyan sa Banwaan in Sipocot na Camarines Sur. Police correspondence. Sa Banwaan in Garchitorena, Camarines Sur, saro man na persona an pinagdakop kan mga autoridad ng huliman sa illegal na pagsira an pagbalgar kan na Republic Act 8554 na pinag-amyandaran kan Republic Act 10654 o an illegal fishing. Mga bandang alas 5:30 nin pagkahapon kan magsakyan ng mga autoridad sa barangay Sumaoy, Banwaan kan Garchitorena, Camarines Sur. Ang Garchitorena Municipal Police Station ikinasaan na anti-illegal fishing operation na konsain na corner kainian sa pagikan sa concerned citizen na nagkakaigwasumutin illegal na paggasira sa barangay Sumaoy, Garchitorena, Camarines Sur. Nagresulta sa pagkakadakop sa suspect na si Francis Belleza Cielo, 38 anyos, residente kan barangay Sumaoy, Garchitorena, Camarines Sur, na konsay na kumpiskar digdian apat na box na pinagtutunan illegal na nadakop sa illegal na pagsisira na konsay na iniandago sa pinagdara sa gilid asin na sa Hipaturakan PNP kana maimbestigaran ang nasampitan ng sira na nakuha kaini na pag-araman na ginamitan inining explosive device o bomba sa pagdakop ka nasampitan ng sira. Police correspondence. 21 makalipas ang alas 5 ni na pagkagasibapang ditalikan mga bareta duman sa Banwaan in Pili, Camarines Sur. Sa roman na personan pinag-arestar ka na mga autoridad na kunsain na mga bandang alauna imedyanin pagkahapon kan magsakyan ng mga tauhan kan PNP sa Zona 5, Barangay Sagrada, Pili, Camarines Sur. Ang akusado pinagtanan lang na alias Naroy, 35 anyos, may agum, residente kan Zona 5, Sagrada, Pili, Camarines Sur. Arestado na sa bitan ng suspect ini matapos sa idol digdian mandambiento na resto kan court na kan PNP na konsain na ang akusadoan na iguanin pinag-atuban na kasong pagbalgar kan PD 449 o illegal cockfighting. Ang nakonsain na nasambitan ng mandambiento na resto na uang nasambitan ng suspect ang makakaluwas oras na makapagpiyansang kantidad 30,000 pesos para sa iyang temporaryong libertad. Ang mandambiento na resto pinaluwas sa kan Municipal Trial Court dyan sa Banwaan in Pili, Camarines Sur, Marso 19, 2024. Nakonsa na nasambitan ng akusado, yaw na ngayon sa Kusuria, kan Pili, PNP. Police correspondence. Yan mga tubang katiripunan kan mga bareta ngunyan aldaw nin Sabado sa lado teknikal si Director Ariel Camarote. Mabalik itaw ratyan, pakalipas ni nagakapirang pagirumdo. Broadcasting Region 1. This is BBS. Bicol Broadcasting Systems Incorporated. DWLV 91.9 megahertz. Your news and music stations. BBS. Basta Bareta. Sigurado. Oras. Alas 5:30 na nin pagkaaga. Good morning! Good morning! Good morning! Bagon! Bagon! Good morning, maray na pagkaga sa tumaparantapay, lalo na po sa mga nabroadcast pa lang kasi mga radyo, sa mga nabroadcast pa lang kasi Facebook. Nagdadalan sa Facebook Live, sabi ni Sir na Louie de la Peña, an guwapitong pulis kan Katanduanes, nakaantabay ngunyan.
mauran tabi dito sa Catanduanes. Ayan, mauran na morning rainy morning, idol. Inisa ko yung tunay na idol. Ayan, saro siya sa ako yan, pinakapuging pulis dyan sa Catanduanes, sa Kantabay ngunyan. Mauran na sa Catanduanes, ha? Sa kuyang pinsan na Kantabay ngunyan, Maricel Seruma, Marina Aga Manoy Uka, thank you. Salamat sa pag-antabay. Isay pa ini si Luis San Jose Jr. Marina Agabus Uka na Sabado. Yaon ako now, dait nagdadalan. Salamat. Sarap pang pinsan kong magayon. Ami Pormaliho Misha Romaldo. Good morning, Kuya Uka. Ayan, nakaantabay. Nagdadalan sinda, yaon sinda. Yaon ka mo sa inyo yan. Nakantabay sindangon yan. Sige, thank you. Liz Rivera San Jose. Ayan, nakarantabay sindangon yan. Si Sir na Louie de la Peña. Digdi sa sarong account. Tilingon ta kung isa'y nakadalan digdi sa sarong account. Kadakol kitang kadakol kitang paradalan digdi sa saro. O yan, tahilingon ta digdi. Tinginin natin. Lauro Rivera San Jose. Good morning, Busoka. Police Correspondence. Flavel Rosero Llorente, good morning Sir Oka. Lorenzo Pipe, Jessica Sin, good morning Busoka. Mila Castañeda Beldad, good morning po Kuya Oka and Kuya Ariel. Edwin De La Torre, good morning po Tabi Busoka, salamat. Ayan, mga nakantabi, kada ko lang nag-like and share kan sa tuyang program. Thank you. Sabi ko kay Sir na, Louie de la Peña, niya ako tayo mo madadara si Tuyo, madam biyahe. Oy, may low pressure kita. Pakikontak nyo kang Pag-asa. Pigiling ko yung satellite image. Nag-uran pa lang kasubanggi, Emilia Amado. Ayan. Ayun na si Manay Emilia Amado, kontrata na kantabay ngon yan. Pabutang ko ning marina pagkaga si Manoy, si Agumo. Tapos si Jason. Pabutang ko rin marina pagkaga. Nagkantabay man si Manoy Gaspar. Si Manoy Gaspar kantabay man. Nahili ko kasubago. Madali lang wala si sa kuyang pinipindot. Okay. Madali lang. Sige, sabi digdi, good morning Sir Oka, nakantabay kami now sa program you. Dahil ko na nako si pangaran ni Manoy Gaspar. Gadalan ko niya. Sige. Maray na pagkaga na lang, ingat-ingat po at igwa kita ning raot nin panahon na inaantabayanan. Pagkatapos kan ragit ning init, pero kay kulang pang uran, kulang pa po ang uran na sa tuyang namamatian. Gusto sabihon, kay po hanta pa talaga mag-uran. Pero pigihiling ko ning uran, igor, kadikit man lang. Ining langilang kang raot ning panahon, tamala nga ning uran digdi, pulo-pulo lang. Pero naman sa may party kan China, mga tugang, duman sa Kalay, Lishu, Nai Pidaw, sa Bangladesh, Korean mga tugang, ini yung ikaw naman hindi kulaon na langilang kan ng bagyo, yaon sa tahaw kang pagultanan kan China tapos kan Bangladesh. Sabi ni Manay Emilia Amado, kontrata, maray na aga Oka. Thank you, salamat. Nagdadalan talaga, nakantabay talaga si Manay Emilia. Salamat sa pagdalan. Sabi ang sa tima parantabay, makusukon po ang uran. Pagbata ko pagkaaga, barasa digdi sa digdi sa atubangan mi sa natad mi. Gusto sabihin makusukon talaga si uran. Kaya pala niya ako pagka madaling araw na, mga bandang alauna, nakamati ako ng lipot sa electric pan. Pinaluya ko, pig number 1 ko si electric pan, tabago ako nagturog, naka number 2, number 2. Si electric pan, kang kuya na medyo nagrararom ang mga bandang maagaho na. Malipot na niya ako, nagkupati kunin tamong, nagkukunin tamong. Nagtamong ako, nakamati ako ng lipot. Nakamati niya ako kung lipot. Ingat-ingat na lang sa mga parantabay. Daw nga ni ko kita nin raot ning panahon, pero bigla na lang naluwas ang init, Bigla na lang naluwas ang init na yan?
malanito na mari ang init, ano. Minsan mapanganuron, tayo nga ni kita ning raot ng panahon na binabantayan. Pero minsan, ano yan, biglang nalusot ang init, ay abaan ng lanit, ano. Maray na pagkagad yan sa Pulangi Albay. Uy, may paratabi kita sa Pulangi Albay. Thank you po, si Sir na ano nga ni, yaon da sa dait, ano, nagdadalan. Si Sir na, ano ni, San Jose. Yaon da siya sa dait hain ito. Dait, Camarines Norte. Maray na pagkagad na lang, dyan sa dait Camarines Norte. Kasuma mga tugang, ginibo ang Miss Kaugma. Ay na to si mga nanggarana sa Miss Kaugma. Yan na Mayo. Garo, mayong pag-asa ko yan ang pag-asa. Sabi digti, alat lang. Unahilig kong ni Sir Louie de la Piña. Doc Rodel, pabutang ko rin na pagkaga si Doc Rodel. Nakaantapay ko niyan si Doc Rodel. Ano? Salamat. Thank you. Madali lang. Hinahanap ko itong ayan. Ang Miss Kaugma, sa ginibong ko, naturugan ko. Dadalan ako yun, napaturugan ko. Hiling ko na lang si Rizal. Miss Kaugma 2024. Ang candidate number 8, Rina Lynn Preparosa, Naga City. Yan. Si Preparosa ang reigning Miss Bicolandia 2023. Tapos si Miss Kaugma Tourism 2024, candidate number 14, Margaret Breton, Can Albay. Ano? And second runner-up, number 9, Shaina Rabakal, Kanpuhi, Camarines Sur, na naka-receive siya ng 75,000 pesos. Mantang ang first runner-up, candidate number 12, si Mickey Angela Barcila, Bakakay Alpay, naka-receive siya ng 100,000. Ang total na ginanahan kan Miss Kaugma, kabangang milyon, 500,000. Miss Camarines Sur, 300,000. Miss Tourism, nakakuha siya ng 150,000. So, congratulations po, Pigdadalan, minimading Daryl Kasubangke. Tapos, bigla kong napaturugan. Pagmata ko, tapos. Pakatapos sa Kasubanggi, iyon naman si, Banda, si pakatapos kang Miss Kaugma, yaw na duman si Banda, Ang Miss Kaugma, ang host Kasubanggi si Marco Gumapaw, tapos si Nicole Cordobes. Si Nicole Cordobes, beauty queen manini. Tapos yan maduman ang nagharana si Enrique Hill. Matindi pati ang mga judge sa puro mga sikat. Christine Reyes, Bea Alonso, Maureen Montagni. Yan. And kinibuyan naman sa Capitol Ground. Nagpuon siya alas 6, siguro mga pandang alas 10 na natapos. And pagkatapos man kang pagkatapos kan Miss Kaugma, yaon man duman nagsunod itong Kaugma Festival band, Kasubanggi on si Ili Buendia and si Kisi Tandingan. Rab Daniel. Iyan si mga nag-perform Kasubanggi. Pakatapos kan Miss Kaugma. Na kung saan, dahil nagharali si Tao halos mag-aga-aga. Si Tao. Taping dadalan ko naman sa video live, sa Facebook live kang account kang Capitol. Itong banda ay matindi. Saga, o ngunyan aldaw, igwa pa may banda pa ngunyan aldaw. Magdalan girari kamo 6 Cycle Mind. Ay madalan ako yaw na sa kuyang idol itong nagkanta kang sa ilalim ng puting ilaw.
Sa dilaw na buwan. Oh, si Juan Carlos yaon. Yaon an grupo cancelled an Nick Makido asin Juan Fred Ingay. Yan ang mga real dyan. Capitol Ground alas 7 ang poon ka ni magduruman ka mo ta magayon ini at siya na pagkabanggi. And sa aga si mga nyor naman digdi. Pero may halo pagirari ning mga millennial band mga paborito pa kang millennial alas 8 nin pagkabanggi an Apo Hiking Society tapos ining banda kang Adi Glock 9 ay ining Glock 9 pag ini ang nagtugtog ukag ang tao. Ini pati Glock 9 may yung limit ang kanta. Talagang pahinguragan kaning kanta ang Glock 9 pag nagpe-perform sinda bakong aro kang ibang artista. Pag lalo na solo performance makanta sinda ko yan. Mga pirang kanta tapos na. Ay ang Six Cycle Mind talagang ay ang Glock 9 talagang pa kuntintuhan kaning kanta. Marina pagkaga kay Catalina Pilapil na kanta pa ingon yan. And si Manay Plabel sabi ni Ma'am Plabel, parehas kita, sir. Top 10 pa lang, nakaturog na ako. Maringan, ito nakapustulo sa kuyan si mga pangaran. Sa sunod na daw, pizza 26 ini, Domingo, Apo Hiking Society, tapos Glock 9, the Itchy Worm, Chocolate Factory. Puro ini mga kuyan, ining mga bandang ini ay abuton inining mag-umagahon ni. Ining mga bandang ini bakong matipid sa kanta. Puro ini kuyan, puro ini unlimited ang mga kanta kay ni yung mga bandang ini. Glock 9, the Itchy Worms, and ining Chocolate Factory. Puro ini mga unlimited ang kanta kay ni. Kaya abot inining matanga pagpadara ka mo ng payog ta nagtataga oran-oran pati. Pagka pizza 27 Lunes igwaning Music Fest ayaon dyan si Rico Blanco, Al James and Cap and Joe, this band ayan. Alas 8 mangyari ng pagkabanggi. Gwapo. Ayun na. Yan ang mga aktibidad sa sa hanggang Lunes. Sarong simanang kaurugmahan Sarong simanang kaurugmahan. Kaya mag-enjoy ka na. Marhay na aga, Sir Oka, sabi ni Jesus Moines. Catalina Pilapil, yao naman. Si Manay Amelia Kontrata, nakatutok manggirari, nakababad. Marhay na pagka-aga ki Manay Amelia Kontrata, Amado Kontrata. Kuyan, padumanon mo si Jason at siya na hapon. At padarahon mo ning kuyan, padarahon mo ning tulong buko. Tulong buko. At mainom akong tapos hapoton mo kong gura no. Abutan ko ni Marina pagkaaga dyan sa Bilaor Camarinesor. Dyan sa Bilaor Camarinesor. Good morning. Sabi ni Catalina Pilapil, good morning. Good morning man sa imo. Kasuma mga tugang, bisita si nakahuruntahan ko sa ako kalimitan sa mga VIPs na nag-aarabot. Nagpi-picture ako. Ay ba nang portang irestoryahan ni Senador Amy Marcos kasugma. Dahil ko lamang naisipan niya na iluwas ang cellphone. Porque si ulay-ulay mi naman garo ka ordinaryo lang na tao ni Senador Amy Marcos paputan ko pala ni Marina pagkaga si Ma'am Gigi Ibasco. Ma'am G,
beauty ka pa manggirari, di ka nagbabago, no? Sabi niya, ano man ngayon mababagong sa kuya? Niya ako pong kumbaga niya ako paglaog ko sa radyo, nalaogon mo, yun na yan. Kuya siya, garo close insecurity ni Senador Amy Marcos. Marina pagkaaga. Ano mga tugang, uy na handal ako ka ito bagang pig-cover kong report kan nakaaging simana. Igdi palan mga tugang sa Naga City, duman sa mga kababaihan sa mga kababaihan, kuyan po kamo, ingat-ingat. Kaipuhan palan ang babae, kaipuhan palan, kada ikatulong bulan, nagpapa cervix examination. Magpuunda 14 years old, pataas, ang babae dapat quarterly nagpapa-examine kan sa indang cervical. At ang Bicol Medical Center mga tugang, sabi ni Dr. Mansilla, infectious and ito nagtututo kay ng mga hilang na ini. Nakarecord ang mga tugang ang Bicol Medical Center duman sa 100 duwang government hospital ang Bicol Regional and Teaching Hospital, BRTTH, yan. Tapos ang Bicol Medical Center, naka-record sindaning 59 na mga nagkaigwaning hilang ng cervical cancer. Sa ano yan? Duman ka Lola Esther, Mana Emilia, diyan kay Lola Esther. At siya na hapon niya ako diyan ako mahumalik. May atindiran lang akong meeting. Ini yung itong mga kababaihan palan, libre ang cervix screening diyan sa Naga City General Hospital. Pero magpa-check up po pa lang kamo diyan. Libre po pala iyan na ipinag-officer kan Department of Health. Taduman sa 159 na kasong na-record kan Department of Health sa mga kababaihan na tinamaan kaning cervical cancer. Ang kalimitan pa lang kaini itong actively 6 active atong mga tinatamaan ng cervical cancer, itong active sa 6 na mga kababaihan. So kinakaipuhan po da na permi ka mo magkapa-examine. Hurin na kang naaaraman ninda na kan magpa-examine, igwanan ning araw kay nahilang. Duman sa 159, ang 87 ang 87 mga tugang na-detect igdi sa Bicol Medical Center. Gusto sabihon, kitaan may pinakahalangkaw na kasukan mga kababaihan na igwanin cervical cancer. So, kinakaipuhan po na magpa-examine quarterly ang mga kababaihan, lalo na kung active sa sex ang babae. Lalo na kung active sa sex ang babae, kinakaipuhan po na ang pirming magpa-examine sa mga doktor. Tangani daang maaraman kung ano ang sitwasyon kan sa indong cervical, kung igwanin bukol. Dahil na pag kung igwanang namamati na bukol, papasipara pa. Pag minamati na ngayon bukol, dapat ipa-examine na ngayon. Yan po si Hatugon kan Department of Health. Medyo po yan, alarming po na yan. Kaya nga nidigdigini po si launching ka itong pre-cervical cancer screening. Pinag-ibudigdi sa Naga City, dyan sa Pagcor Building, dyan sa itong evacuation center na kontrobersyal. Dyan mga tugang ginibo, itong launching, regional launching ka itong pre-cervical cancer screening. So, ining Naga City Hospital mga tugang, ining Naga City General Hospital, pwede ka mo dyan magpa-examine, libre, libre yan, na ipinag-officer kan Department of Health. Yaon ang mga doktor dyan, tanganing screenon ka mo.
So ito nga ni pagdigdika ito kan grupo kan Department of Health na gikan pa sa Region 5 kadako lang nagpa-screen kadaklan mga kagawad may mga kagawad kitang nahiling duman may mga barangay opisyal mga kadako lang mga kababayan na nag-iriba duman sa tanagkaigwa muna ning motorcade. So alarming po na ini mga tugang sabi kan Department of Health ining kaso sa mga kababaihan dahil nang ngayon kamahandal ta libre na ang examen kani sa Department of Health. Kaya si mga kuyan lalo na da kung sexually active sarong babae kinakaipuhan ang quarterly magpa-examine. Tangani da ang maraman kung ano ka okay pa ba sa imong salud. Tangani ngayang mamonitor tayo. Pabutan ko din marin na pagkagad dyan sa Kibos Raul, dyan sa Satellite Market, Jimenez Park Subdivision. Pabutan ko din good morning. Makusugdan radyo mo niya na pagkaga. Sering man dyan mga amigo ta dyan, mga friend dyan sa Ramirez Meat Shop. Dyan sa Ramirez Meat Shop and sa Ramirez Meat Shop digdi sa Libuton. Pabutan ko din marin na pagkaga. Ano daw kung makapasyara ko dyan, dyan sa Ramirez Meat Shop. Maray na pagkaga na lang sa mga kaparantapay ta dyan sa, dyan sa Partikan People's Mart. Si parantabay ta sa Satellite Market digdi sa San Felipe, mayo na si pwesto niya, Kang naglipat ning pwestoan Satellite Market, di nakaiba si pwesto kasi para dangog mi dyan. Makusugon ang radyo. O isaga mga tugang, magatabay ka mo at magagayo na sunatan sa indong madadangog. Magagayo na sunatan sa indong madadangog sa satuyang Beautiful Sunday. Original Filipino music, mga Filipino OPM, ang sa indong maantabayan. Pero matugang madali lang ta minomonitor ta kay route kang panahon. May paagi si Director Ariel Camarote na pahiling ta itong effective pa itong monitor pinag-download ka na Pag-asa na kamugtakan kan panahon. Takasubanggi makusugong palanda si Uran, sabi diyan sa luwas. Sige daw iilingon ta daw. Magandang araw po sa lahat, narito ang update kay Bagyong Aghan sa mga oras na ito. Sa ngayon ay patuloy nagdadala ng masungit na panahon ng bagyong si Aghan sa malaking bahagi ng Eastern Visayas, Eastern Mindanao at ilang bahagi ng Bicol Region. Ngayon ay nasa ilang kilometro na lamang ang layo nito sa kalupaan ng Diwan Eastern Samar at anumang oras posibleng maglandfall na ito. Sa ngayon taglay na ang lakas ng hangin na aabot sa mahigit 55 km per hour at kumikilos ng hilagang kanluran. Dahil sa lawak ng bagyo, maraming lugar pa ang mahahagip ng outer bands nito kasama ang Metro Manila na siyang makararanas ng maulap na kalangitan na may tayensa rin ng kalat-kalat na mahihinang pag-ulan. Ngayong araw ay makararanas ng masungit na panahon ang malaking bahagi ng Eastern Visayas at Caraga dahil sa paglapit ni Bagyong Aghan. Ngayong Sabado nga ay inaasahang magiging masungit na rin ang panahon sa silangang bahagi ng Southern Luzon sa inaasahang pagdaan o paglandfall ng bagyo. Inaasahang lalakas pa ang bagyo at aabot ng tropical storm o maging severe tropical storm habang dumadaan sa silangang bahagi ng bansa ngayong weekend o worst case scenario ay habang tumatama ang mata nito sa kalupaan ng Eastern Visayas, Bicol Region at Southern Luzon. Ang lakas ng hangin nito malapit sa gitna ay maaaring magdulot na ng bahagyang pinsala sa mga pananim, istruktura, at magbunsod ng pagkawalan ng kuryente sa ilang lugar.
At dahil sa inaasahang paglakas pa ng bagyong Aghan, hindi inaalis ang posibilidad na hanggang Tropical Cyclone Wind Signal number 3 ang posibleng itaas sa mga direktang daraanan nito. Inaasahang tatawirin ng bagyo ang Northern Caraga, Eastern Visayas area hanggang ngayong araw ng umaga at tatama naman sa Eastern Visayas o Bicol Region mula mamayang hapon hanggang sa linggo ng umaga. Sa kasalukuyang pakanluran, hilagang kanluran ang track nito at hindi inaalis ang posibilidad na mahadjep o tawirin rin ang silangang mga bahagi ng Calabarzon, Central Luzon, at Cagayan Valley sa linggo o sa Lunes. Ang bagyong Aghan ay inaasahang magdudulot na ng hanggang sa malalakas na pag-ulan at pabugso-bugsong malalakas na hangin sa Eastern Visayas, Bicol Region, at Southern Luzon ngayong magdamag hanggang tanghali. Inaasahang titindi pa ito pagsapit ng hapon dahil sa inaasahang pagdaan ng bagyo sa kalupaan ng rehiyon. Mataas ang tsansang makaranas ng matinding pag-ulan na hanggang 100 to 200 mm ngayong araw hanggang gabi ang Eastern Visayas partikular sa Eastern Samar at Bicol Region. Mataas din ang chance na makaranas ng malalakas na pag-ulan mula 50 to 100 mm ngayong araw hanggang hapon ang Western Visayas, Surigao del Sur, at Zamboanga del Norte. Unti-unti na ring susungit ang panahon sa Bicol Region at Quezon sa mga susunod na oras, lalo na ngayong araw kung saan mas lumalakas pa ang bagyo. Makulimlim at may mga pag-uulan na rin sa nalalabing bahagi ng bansa ngayong araw hanggang hapon dulot ng trough ng bagyong Aghan at mga localized thunderstorm. Mataas ang tiyansa na magkaroon ng mga pagbaha, pagguho ng lupa, at ilang mga puno at istrukturang bahagyang mapinsala. Unti-unting haupo ang masamang panahon sa linggo. Magiging makulimlim rin ang kalangitan at may mga pag-ulan at ilang pagbagso ng hangin sa Metro Manila, malaking bahagi ng Central Luzon, Calabarzon, Mimaropa, Visayas, at Mindanao ngayong araw hanggang sa Lunes o Martes. Ang nalalabing bahagi ng Northern at Central Luzon ay posibleng makakaranas rin ng makulimlim na papawirin at mga pag-uulan sa linggo hanggang sa Lunes o Martes. Patuloy na maging updated sa posibleng maging tahakin at mga epekto ng papalapit na sama ng panahon. Okay, mga tukang, yan po ang nakamugtakan kan panahon na direktang nakuataduman sa DUST Manila ang kamugtakan kan panahon. So, ngunya na aldaw pala, ngunya na aldaw ang agikan na bagyo sa tuya. Kaya pala na ngunya na aldaw hanggang sa agang madaling araw. Gustong sabihon makikiagi sa tuyaan na bagyo. Salamat sa indong pagantabay, Lado Technical, Director Ariel Camarote. Ako po si Oscar Esminda, nagpapaabot ni maray na pagkaaga. Sa masunod na John Bernas, good morning. Thank you. BBS